na magsisilbing aming gabay, Lord, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At pang-araw-araw na kalakasan dahil ang iyong salita ay buhay, Panginoon. Ang salita mo ay makapangyarihan, Panginoon. Ang salita mo ay labis na nakabigay, Panginoon, ng kalinisan sa amin, O Lord God. Salamat po, Ama. O Diyos, dalangin lamang po namin, Panginoon. O Diyos, inyo nga pong pagpalain pa, Panginoon, ang lahat ng inyong mga lingkod na gagamitin, Panginoon, sa kanya-kanyang dako, O Lord God, ng pananambahan, O Diyos. Nilalapit po namin, O Panginoon, ang mga lingkod ninyong magbabahagi ng iyong salita, O Lord God. Naway kayo, Panginoon, ang banal na Espiritu niyo, Panginoon, ang siyang makita, Panginoon, ang mag-radiate sa kanilang mga buhay. At ang boses ninyo, Panginoon, ang marinig sa kanila, O Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, ang salita nyo ay maging malinaw sa aming mga kaunawaan, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, ito ay aming ipapamuhay sa aming araw-araw na buhay. Maging kalakasan namin, O Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa, Panginoon, sa aming mga pili sa mga oras na ito. Alam po namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang mas higit na nakakaalam, Panginoon, kung ano po ang kanilang mga sitwasyon, O Lord God. Subalit nagpapasalamat kami dahil kami po, Panginoon, ay nagkakaisa na Ikaw po ay mapakinggan sa araw na ito. At makasama at maparangalan at masamba, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa pagkakataon nito na muli, Panginoon, ay Lord, maibabalik namin sa inyo ang aming mga papurit pagsamba, Panginoon, sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon, na si Jesus na aming tagapagligtas. Ang iyong anak na si Jesus ay aming patuloy na itatago sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo ang aming mataas na papurit pagsamba. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. Yan. Kamusta po kayo? Yan. Are you okay? So, kamusta yung isang linggo?
Yan. Napagod kami kahapon. Grabe. Yan. Pinagod kami ng mga bata. Si Anjo, pero parang hindi ka napagod, Jo. Sobrang lakas. Ang lakas mo ngayon, Yan. Sige po, congratulations, AJ, sa lahat ng mga... so, napakahigpit ng mga labanan. Okay. So, salamat sa Lord, okay? Dahil naging successful po yung one-day league po natin and I do believe na naisalya naman po natin ang ebanghelyo ng Diyos sa mga bata. So, patuloy po nating ipanalangin ang mga kabataan po na ito na atin pong nabahaginan ng ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi natin alam kung sino ang mga naligtas sila sa kanila, pero alam ng Diyos kung sino sila. Amen? So let's just continue praying for them. Ang dahilan po ng patuloy po nating ganyang klaseng gawain sa ebanghelismo ay upang gampanan po natin, tuparin po natin yung panawagan po ng Diyos sa Kanya pong iglesia. Hindi po tayo church kung wala po tayong evangelism. That is the very purpose po why we are a church. We are not a church if we will just worship the Lord. We are not a church if we will just study His Word, if we will just listen His Word. We are a church because we are commissioned by God to share the gospel. So salamat po sa Panginoon for the opportunity na ibinigay po sa atin. Amen? So sana ay maulit at ito po ay maging successful muli, makapag-invite pa po tayo ng marami pong mga kabataan na mababahaginan po natin ng salita ng Diyos. So today mga kapatid, tayo naman po ay magpahinga sa Panginoon dahil napagod po tayo kahapon. Nakakapagod po yung isang linggo. And let's be thankful to God, let's be grateful dahil ang araw po na ito ay dinesenyo po ng Diyos for us to rest in Him. And hindi nangangahulugan naman na yung pagpapahinga na yan ay matutulog lang tayo. Di ba? So huwag ninyo akong tutulugan. Nandito po tayo upang magpahinga po tayo sa presensya ng Panginoon. Upang ma-enjoy po natin yung pakikitungo at patuloy na pagtuturo sa atin ng atin pong Diyos. Amen? So sa umaga pong ito, pahinga po tayo sa book series po natin because I will bring you a topic about worship. So ang theme po natin is worship. At ang pamagat po ng atin pong homily sa umagang ito is intimate worship. Kamusta po ang atin pong pagsamba sa Panginoon? So, maaari po ba nating tanungin ang ating mga sarili, kamusta ba ang ating pagsamba sa Panginoon? Amen? Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang biyaya po na maging masagana po sa umagang ito sa bawat isa po sa atin. Let's pray to the Lord. Yes, so God, kami po ay nagagalak at kami po aming Panginoon ay meron pong kapahingahan sa inyo pong presensya, aming Panginoon. And today, Lord, dito po sa amin pong worship service, oh God, wala po kaming ibang dahilan kung bakit nandito po kami. Ang tanging dahilan po namin, O God, ay alayan po kayo ng amin pong pagsamba, aming Panginoon. Ang amin pong buhay ay patuloy po naming maialay po sa inyo bilang isa pong buhay na pagsamba, aming Panginoon. Because it is the only acceptable act of worship, aming Panginoon, na inyo pong sinabi, aming Diyos, sa inyo pong mga salita. And you deserve, O God, our worship. You deserve our praises. You deserve, O God, all the honor and all the glory. Pagpalain lamang po niyo kami, Panginoon, sa araw po na ito
na amin pong patuloy po na mapalago ang amin pong mga kaunawaan, ang amin pong puso, aming Panginoon, sa aspeto po ng nararapat at karapat-dapat po na pagsamba po sa inyo, aming Panginoon. Ingatan at pagpalain po ninyo kami. Hinihingi po namin ang patuloy po na pagtuturo ng inyong banal na Espiritu Santo sa bawat isa po sa amin. At o God, ang lahat po ng nakikinig ng inyong mga salita ay tumanggap o Diyos ng lubos na biyaya at pagpapala na sa inyo lamang nagmumula. Maraming pong salamat, O God. Ito po ang aming pong samo, ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So today, mga kapatid, let's go back to basic. Hindi muna tayo magpapatuloy sa serye po ng atin pong pag-aaral sa Book of Romans, but I want every one of us to think about worship. Ilagay po natin sa atin pong isipan ang salita pong pagsamba. At sa atin naman pong mga puso, ilagay po natin ang kahulugan ng pagsamba sa ating Diyos. That's why the very first right question na dapat meron po tayo sa umagang ito is yung tanong ko po kanina, kamusta ba tayo sa ating pagsamba sa Panginoon? Hindi ko po kayang sagutin ang mga tanong na yan para sa inyong sarili. Ang kaya ko lang pong sagutin ay yung patungkol po sa akin pong sarili. That's why I want you to ask that question. How are you in terms of your worship to the Lord? Today, mga kapatid, samahan ninyo ako sa salita po ng Diyos. In Isaiah chapter 43 verse 21, ito po ang atin pong key verse. Ang sabi po dito, the people whom I form for myself will declare my praise. Ano po ang panawagan po ng Diyos sa kanya pong mga anak? Binalikan ko po itong aklat po ni A.W. Tozer na meron pong pamagat, whatever happened to worship. Kung kayo po ay matalas ang memory, marirecall po ninyo na ito po ay pinag-aralan po natin siguro matagal na, mga 10 years ago. Nung tayo po ay nagpapasimula pa lamang sa focus po natin sa isang maayos at karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. Nais ko pong sabihin na si A.W. Tozer ay tinalakay niya po ang pagtuturo, ang doktrina po ng worship by touching the heart of a worshiper. Kaya importante po dito na ang tanong na dapat po nating sagutin ay sagot po na ng atin po mga puso. Because in worship, heart matters. Sa pagsamba po, ang puso lamang ng worshiper o ng mananamba ang pinaka-importante sa Diyos. Hindi po tinitingnan ng Diyos kung paano po tayo sumasayaw, kung paano po tayo lumulundag, kung paano po tayo nagwawagayway ng ating mga kamay sa ating pagpupuri. The most important with God in the aspect of our worship is our heart that worship the Lord. Dito po sa aklat po na ito, isang napakagandang experience po para sa akin, yung pagtalakay po ni A.W. Tozer sa kanyang tanong that whatever happened to worship. The background of this topic sa kanya pong aklat is also what is happening to worship in America. Sapagkat sa Amerika po, ang Kristyanismo ay sobrang malawak, ngunit sobra din namang mababaw. That's why ang pagsamba po sa kanila, ayon po kay A.W. Tozer, ay ano na ba ang nangyayari sa ating pagsamba? Yun po ang kanya pong tanong sa aklat po na ito. And in conclusion,
Sa aklat po na ito ay sinabi po ni A.W. Tozer that worship is the missing jewel in the church. Ito po ay kayamanan na ang sabi niya missing, nawawala sa iglesia. Sa panahon po ba natin, sa generation po ba natin ngayon, nakikita po ba ninyo itong katotohanan po na ito? That worship is now a missing jewel in the church. And I would like to ask you, ito ba ay totoo sa atin pong church? Ang church po ay hindi po building. Ang church po ay hindi po organization. Ang church po, ang biblical definition po ng church ay isa po itong living organism. When we say ito po ay living organism, it is composed of life of the believers. Ito po ay binubuo ng mga buhay na mananamba ng atin pong Panginoon. That's why, kung ito po ay isa pong missing jewel sa buhay po ng mga worshipers, then, anong pagsamba ang meron ang mga tao na ito kung ang isang jewel, isang mahalagang bagay, isang napaka-importanting bagay sa kanya pong buhay ay wala? Di po ba? So, a very simple test of this in our generation today is a cellphone. Ang cellphone, sa tingin ko naman, hindi yan masyadong mahalaga. Kahit mawala yan, ay pwede nating palitan. Pero, ano ang feeling ninyo kapag ka naiwan nyo yung cellphone sa bahay nyo? Di ba, we feel na, ay, parang may kulang. So, gano'n na ngayon ang pandama natin sa cellphone. Mahalaga na siya para sa atin. It's not just a want, but it's now a necessity. Di ba? Na pag wala ito, parang kulang. How about worship? Paano kung wala ang tunay na pagsamba ng isang worshiper sa kanyang puso? Ano kaya ang kalagayan o damdamin o buhay ng Kristiyano po na ito? He may be attending a church. Araw-araw, nakikinig siya ng salita ng Diyos. Every Sunday, nasa church siya. Pero yung pagsamba sa kanya pong puso, if it is a missing jewel sa kanya pong puso, ano ba sa palagay ninyo kaya ang kanyang buhay? How does it feel to have a missing jewel or a worship, a true worship in a believer's life? Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung ganyang klaseng damdamin, but what I would like to say is, if a cellphone, kung ang cellphone ay nagdadala sa atin ng isang pangamba o ng isang damdamin na hindi natin nagugustuhan, how much more ang isang Christian na wala siyang makatotohanan na pagsamba sa kanyang puso? A question that is significant dito po sa aklat po ni A.W. Tozer is, what happened to us? Mga kapatid, hindi po itong aklat na ito ang authority natin pong pinag-uusapan. But itong aklat po na ito ay naghahatid po sa atin ng mga insights, importanteng bagay o katotohanan na sinasagot po ng Biblia. Kaya sa umaga pong ito, hindi po ang aklat na ito ang authority. It is just a triggering factor that will lead us to get answers from the Bible. And yung sagot po, ang importante po sa atin. Sa isang book review nitong aklat po na ito, yung chapter 1 ay pinamagatan ng book review na Rediscovering the Heart of Worship.
So ito ang tema po ng chapter 1. At dito po sa chapter po na ito, tinatalakay po ni A.W. Tozer yung topic niya about what happened to worship in a church. Sapagkat para bang ang pagsamba sa iglesia na kanya pong nakita sa kanya pong kapanahunan ay isa ng bagay na missing. Kaya sinasabi niya rito sa kanya pong Rediscovering the Heart of Worship na ang isa pong mananampalataya ay dapat pong bisitahin yung kanya pong personal na kalagayan po sa Diyos. At ito po ang sabi niya in general po sa church. Sabi niya, in analyzing the state of modern church practices, Tozer delivers a sobering critic. So, nagbigay po siya ng critic sa kanya pong observation po sa church, sa kanya pong kapanahunan. He observes that many contemporary churches have strayed from the essence of true worship. Na-observe niya na marami po sa mga churches ay nawala na yung true essence ng pagsamba. Sabi niya, churches have strayed from the essence of true worship, succumbing instead to entertainment-driven services. Para bang ang church ay isang entertainment na lang, yung kanilang mga gawain. Mechanical routines, paulit-ulit na lamang, and shallow expressions of faith. Mababaw na ang kapahayagan ng pananampalataya. The rich, profound experience of worship has been replaced by what Tozer described as programs. Yung essence of worship ay para bang napalitan na ng mga program, pagandahan na ng program. This is what we call pragmatic program. So, napakadelikado po ng church practices po ay maging pragmatic. At ito po ay na-observe po ni A.W. Tozer to the modern churches sa kanya pong kapanahunan. Bata pa po hindi kamakailan lang po itong aklat po na ito. So we can relate to this and we can see this kind of perspective po na A.W. Tozer in some big churches like yung mga churches po sa atin pong bansa, wherein yung worship programs are catered like para bang televisions, wherein yung church activities or programs are performances, pagandahan ng performance. Meron nga akong nabalitaan, kwento nung isang kapatiran. He is attending, ayoko na sabihin po yung church na ito. He is attending doon po sa church po na yon, and one of their anniversary, sobrang bongga. Nung magpipreach na po yung pastor, talagang umusok yung stage, parang cloud. At bumaba po na parang bumaba sa alapaa po yung pastor na magpipreach po doon sa pulpito. Ano po ang intention po nung ganong klase pong approach? Ang intention po noon is to bring some, pagtindig ng balahibo sa mga nanonood or sa mga attendees to put some emotions or parang ecstasy
in terms of feeling sa kanila pong program. And that is an example of pragmatism. Ito po, ang sabi po ni A.W. Tozer, the rich, profound experience of worship has been replaced by programs, performances, and spectator religion, which he believes to fulfill the body and mind, but leave the spirit wanting. So, sinasatisfy lang yung isip, yung mata, sa ganda ng napapanood, pero yung pangangailangan po, spiritually, ay naiiwanan po. But leave the spirit wanting. So yan po ang sabi po na A.W. Tozer. Dinadahan-dahan ko lang po para makuha po natin yung gist po nitong topic po natin. Dito po sa isa pong article po na A.W. Tozer, it is a follow-up article po sa kanya pong aklat, na sinabi po niya, ano ang resulta o ano ang root cause ng ganong kaganapan o pangyayari, why the essence of worship is seemingly a missing jewel in the church. And ang sabi po na A.W. Tozer, that is the result of a low view of God. Yung ganong kalagayan daw po at pananaw at gawain po sa pagsamba ay resulta ng mababa pong pagkaunawa at perspective po patungkol sa Diyos. Bakit mababa po at mababa po ang kanila pong pananaw at perspective po sa Diyos? Yan po ang isa pong magandang maintindihan po natin, which every one of us should be aware of. Sabi po niya, with our loss of the sense of majesty has come the further loss of religious awe and consciousness of the divine presence. Because of the worshipper's low view of God, dahil sa babaw po ng kanya pong pagkakakilala at pananaw po sa Diyos, nawala yung kanyang sense of majesty, nawala yung mataas na pagtingin po niya sa Diyos. Wala siyang mataas na pagtingin po sa Diyos. That further loss yung religious awe. What is awe? Ito po yung awesome God. Ito yung ang tingin po natin sa Diyos is an awesome God. Kahanga-hangang Diyos. Di po ba? And yung consciousness po sa divine presence, get lost. Wala na po tayong consciousness sa divine presence po ng Diyos in worship because of our low view of God. Yan po ang sabi po na A.W. Tozer. Sabi niya, we have lost our spirit of worship and our ability to withdraw inwardly to meet God in adoring silence. Tandaan po natin, ang pagsamba po is individual. Maaaring sabay-sabay po tayo na umaawit, sumasamba po sa Panginoon sa church, pero ito po ay individual na pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan po sa Diyos. Sabi niya, because of our low view of God, we have lost our spirit of worship and ability to withdraw inwardly to meet God. So nawala na yung sense. Yung sense po, yung personal sense po natin, yung desire, yung puso, upang makatagpo ang Diyos. At ito po ay dapat po nating tanungin po sa atin po mga sarili. Every time, napupunta po ba tayo dito sa church? Totoo po ba na ang desire po natin ay sumamba? We need to avoid po that we are just
being carried by what we are doing for a long time. We should observe kung ang nagdadrive ba sa atin sa pagpunta po sa church is now just a matter of habit. Going to church is not a habit. It should be our intention. Intention means ang pagpunta po natin sa pagsamba is driven by our intention, our personal desire, our purpose that we need to fulfill. At ito po ang sinasabi po ni A.W. Tozer about we have lost our spirit of worship. Maybe we are physically present in worship but spiritually absent. Sabi niya, modern Christianity is simply not producing the kind of Christian who can appreciate or experience the life in the Spirit. Ang ganda po nito, if we will just try to deduce yung point po dito ni A.W. Tozer, ang ganda po nito. Sinasabi niya that today, modern Christianity is not anymore producing the kind of Christian. Wala na po ngayon yung klase po ng mga Kristiyano na naa-appreciate po na ang kanya pong kasiyahan at kagalakan ay yung maranasan po yung buhay na dulot ng Espiritu sa kanya. So naalala ko po yung pag-aaral po natin sa Book of Romans, di po ba? That an empowered life is empowered by the Spirit, di ba? Yung banal na Espiritu Santo is creating something in the believer. May ginagawa po ang banal na Espiritu Santo sa buhay po natin. Ano po ang ginagawa nun? Yun po yung mararanasan po natin sa Kanya. And what is that? The Holy Spirit is creating joy in our heart. He is putting fulfillment in our hearts. Kapag ka maayos po yung atin pong pakiki-cooperate, if we are truthfully or cooperating sa intention po at ministry po ng banal na Espiritu Santo sa atin pong buhay. Because the Spirit is our life. That's our spiritual life. Sabi ni A.W. Tozer, the words, "Be still and know that I am God," mean next to nothing. Naalala po ninyo to in the book of Psalms, sinabi po, "Be still and know that I am God." Ano yung context nun? Kaguluhan, di ba? Sabi nga doon, hayaan mo na yung mga bundok, pumunta sa dagat, magkagulo, just be still and know that I am God. Wala na daw pong kahulugan yan. Hindi na raw po makapa ng isa pong mananampalataya yung kahulugan po ng be still and know that I am God. Hindi na po natin kaya na bigyan ng malalim na kahulugan po yung pagiging Diyos at yung kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Puro pangamba, takot na lamang po ang nangunguna at namamayani po sa buhay ng isang mananampalataya. Yung trust ay nawala na po. He cannot say anymore, "Be still and know that I am God." Be still means, huwag ka nang gumawa. Bahala na ang Diyos. It seems parang fatal yung word na bahala, di ba? Pero wala kasing equivalent Tagalog words sa salitang trust God. Di ba? Na mas malalim pa sa magtiwala ka sa Diyos. Di ba? Ngunit tayong mga Pilipino, yung salita pong bahala na ang Diyos, malalim po ang pakahulugan po natin doon na bahala na ang Diyos. Ibig sabihin, wala na akong gagawin. Wala na akong gagawin. Bahala na si Yahweh. Bahala na si Diyos. Yan po ang be still.
At bakit hindi na po yan makapa sa puso ng isang mananampalataya? Ang sabi ng po ni A.W. Tozer, that is the result of a low view of God. Dahil mababa ang atin pong pagkakilala at pananaw po sa Diyos. So yan po ang A.W. Tozer, yan po ang sabi po na A.W. Tozer sa kanya pong aklat. So, and this question, mga kapatid, is an encompassing question, a very good question, na gusto ko po na dalhin po natin sa atin po mga sarili. If you worship on Sunday, what happens on Monday? Ano po ang ibig sabihin niyan? If you worship on Sunday, what happens on Monday? Ito po ay isa pong question that tells us that worship is our life. Ang pagsamba ay buhay na po natin bilang mga anak po ng Diyos. If we lost the sense of our worship, it's tantamount to the loss of our sense of life. Di ba? It's tantamount to a loss of purpose. And speaking of loss of our purpose, ito pong topic po natin about intimate worship begins with the truth number 1 that says, worship is the chief end of man. Na ang pagsamba po ang tunay na purpose po ng buhay po natin bilang isa pong anak po ng Diyos. Worship is the chief end of man. Nating mga anak po ng Diyos. Yan po ang sabi po na Isaiah sa chapter 43 verse 21. Sabi na Isaiah, the people whom I formed for myself will declare my peace, my praise, I mean. Yan po ay sabi po ng Diyos through Isaiah na ang kanya pong mga nilikha, the people whom I formed for myself, para sa akin, meaning the people of God, the children of God, the believers, will declare my praise. So, nilikha po tayo for that purpose, to the praise and glory and honor of God. That's why worship is the chief end of every man, of every believer. We are created to worship here on earth. Yan po ang sinasabi po ng salita ng Diyos na tunay po nating purpose. That's why we were created. Sorry. So we were created to worship on earth. Yun po ang sabi po ni Isaiah. But, mind you brethren, ito po ang napakaganda po na kahulugan po ng design ng Diyos sa atin pong buhay. We are not just created to live here on earth. We were created to worship here on earth and to worship on heaven. Yan po ang eternal design po ng Diyos sa atin pong buhay. In Revelation chapter 5, I would like to start, I think, in verse 7. Sa inyong mga Bible, samahan ninyo ako. In Revelation chapter 7, chapter 5, verse 7. May mga Bible po ba kayo?
I would like to start in verse 7. Ang sabi po dito, "And he came and took the book out of the right hand of him who sat on the throne. When he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp in golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints." And pagdating po ng verse 9, ang sabi dito, "And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the book and to break its seal, for you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth." Then ang sabi po sa verse 11, binasa ko lang po yung verse 9 hanggang verse 11 upang maintindihan po natin na ito po ang nakita po ni John sa kanya pong vision. Ipinakita po sa kanya ng Diyos yung future. At ang sabi doon, "Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures, the elders, and the number of them was myriad of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice." So the number of them was myriad and myriads and thousands of thousands. Ibig sabihin, nakita na po ni John yung mga believers po nasa heaven together with the 24 elders. Ang dami. At sila po ay umaawit with a loud voice. Sabi doon, "Worthy is the Lamb that was slaughtered to receive power, wealth, and wisdom, might, honor, glory, and blessings." And I heard every created thing, ang sabi po, that includes the angels. Sabi po dito, because angels are also creation, sabi niyan, "And I heard every created thing which is in heaven," so yung mga created things na nasa langit, yung mga anghel, or on the earth, yung mga tao na nandoon po sa langit and or under the earth or under the sea and all the things in them, saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be the blessing, the honor, the glory, dominion forever and ever." Amen? So, nakita na po ni John that the believers in heaven are worshiping God. So kaya dito po sa lupa, sabi nga po ni Charles Ryrie, habang nandito po tayo sa lupa, ang buhay po natin ay parang practice kung paano tayo mabubuhay doon sa langit. What does it mean na ang buhay po natin dito sa lupa is a life of worship because it is our life in heaven. Dahil yan po ang buhay po natin sa langit. So we were created to worship here on earth and to worship in the future in heaven. That is the chief end of man. Yan po ang tunay po na